Ang unang bersyon ay ang plano upang patayin si JB Sebastian para hindi na siya makapagtestigo laban sa dating senador Laila de Lima hinggil sa isyu ng illegal na droga sa loob ng bilibid. Ayon sa kanilang natuklasan, ang umanong sumaksa kay JB na si Tomas Doninia ay inutusan ng isa niyang kaibigan mula sa Philippine Navy upang patayin ito. Batay sa sinumpaang salaysay ni Doninia, mayroong isang dating kasamahan siya sa Philippine Navy na nag-utos sa kanya na patayin si Sebastian upang hindi na ito makapagsalita pa laban kay de Lima ukol sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Prison. Ayon kay JB, talagang pinlano raw na magpadala ng hitman sa kanya. Nanonood lang daw siya ng TV noon nang biglang may sumaksak sa kanya sa likod. Samantalang ang ikalawang bersyon ay naganap daw ito ng tangkaing pigilan ni Clarice Dunggail, sina Tonico, Peter Co at Vicente C mula sa paggamit ng iligal na droga. Ang impormasyong hinggil sa aktibidad ng tatlong bilanggo ay nakuha ni Dunggail mula kay Edgar Cinco na isa ring bilanggo na nakahuli sa tatlo. Dahil dito, si Dunggail ay sumugod sa tatlo na daladala ang ice pick at itinuring na may sala sa pagkamatay ni Tonico at sa pagkakasugat ni Peter Co at Vicente C. Si Cinco naman ay itinuturing ding may sala sa pagkakasugat ni Peter Co, habang si Doninia ay itinuturing na responsable sa pagkakasaksak kay Sebastian. Dinala agad sa medical center ng Muntinlupa sina Peter Co, Tonico, Vicente C at JB. Ayon sa mga ulat, si Tonico ay binawian ng buhay, samantalang si Sebastian at Vicente C ay nasa maayos na kalagayan. Subalit, magkaibang ulat ang nakuha ukol sa kalagayan ni Peter Co. May mga nagsasabing 50-50 siya, samantalang ang iba naman ay nagsasabing nasa maayos siyang kalagayan. Sa kabila nito, may ilang tanong pa rin ang mga mambabatas hinggil sa responsibilidad ng mga opisyal ng bilibid sa nangyari. Si Representative Arnulfo Teves Jr. ay kumuwestiyon kung bakit hindi pinanagot ang mga opisyal ng bilibid sa mga insidente. Ayon kay Teves, dapat panagutin ng mga opisyal dahil sa ilalim ng kanilang pagmamanman, nakapasok ang mga kontrabando tulad ng droga at ice pick. Ayon pa kay Teves, sa isang kontroladong pasilidad, ang mga nakaatas na magbantay ay dapat managot. Sumang-ayon naman sa kanya ang ibang mambabatas. Sinabing ang mga nasa kontrol ng pasilidad ay dapat maging responsable at managot sa anumang pagpasok ng kontrabando. Isa pang isyu na binanggit ni Teves ay kung bakit unang itinuring ng pulisya na riot ang insidente bago isagawa ang investigasyon ng CIDG. Ayon sa kanya, maaaring may pagtatakip na ginagawa sa tunay na nangyari. Sa kabila ng lahat ng ito, umaga ng October 10, mahigit isang linggo matapos ang insidente, tuloy ang pagtetestigo nila Peter Co. Dumating siya kasama sina Vicente C. at JB Sebastian sa Batasang Pambansa para sa pagdinig ng Committee on Justice. Doon na nagsimula ang kanilang pagsisiwalat sa kalakaran ng bilibid at ang mga opisyal na di umanong mga protektor ng mga iligal na gawain sa loob. Ngayon, tuloy pa rin kaya ang operasyon ni Peter Co sa labas? Noong nakaraang balita tol, tungkol umano sa drug cartel ng mag-amang Espinosa na si Kerwin at Rolando, si Peter Co kasama si Peter Lim ang pangunahing itinuturo nila bilang supplier na nagdala para kila Peter Co na makasuhan ng drug trafficking. Tandaan natin na ang mga Espinosang ito ay hindi basta-basta pagdating sa pagkalat ng illegal na droga sa bansa at malalaking isda rin ang mga ito. Pero ang isang nakakagulat at malaking balita rito tol ay ang pagkakaabswelto ng mga ito, lalo na si Peter Co sa kaso nila. Sa kabila ng affidavit ng ama ni Kerwin na naglalaman ng pagkakasangkot nila Peter Co, ibinase ang reklamo sa impormasyong isiniwalat noon ng tauhan ni Kerwin Espinosa na si Marcelo Adorco na sina Lim at Peter Co raw ang supplier ng Espinosa Drug Group. Pero sa isang resolusyon na inilabas ng Department of Justice noong March 7, 2018, ibinasura ang mga akusasyon laban kina Co, Lim at Espinosa hinggil sa alegasyong pagkakasangkot nila sa bentahan ng ilegal na droga. Ayon sa 41 pages ng nasabing resolusyon, hindi kinatigan ng DOJ ang mga paratang ni Marcelo Adorco. Batay sa mga detalye, tila hindi sapat ang mga ebidensyang iniharap para suportahan ang mga akusasyon laban sa mga nabanggit. Bukod dito, kinwestiyon din ang kredibilidad ni Adorco bilang testigo dahil sa mga hindi magkakatugmang impormasyon na kanyang ibinahagi. Dagdag pa, napansin ng DOJ na kulang ang tinatawag na corpus delicti o body of the crime o yung konkretong ebidensya ng krimen, lalo't wala naman daw naipresenta ang PNP-CIDG ng illegal na droga na magpapakitang sangkot nga sa bentahan ng illegal na droga ang mga inireklamo.